Diyos. Binawi ang lahat ng karangalan niya. Isipin niyo, nung siya nagpasalamat sa Diyos, lahat ng pribilehiyong binigay sa kanya binawi. Grabe ang Amerika. Dapat nga matuwa dahil nagpasalamat sa Diyos. Nung magpasalamat yung estudyante yun sa Diyos, lahat ng pribilehiyo na ibigay sana sa kanya, binawi. Ganon ang Amerika, napaka-demonic niya. Magpasalamat na siya sa lahat, paglan sa Diyos. Totoo yan, nabalita yung mga kapatid, isang estudyante honorable, na mag-speech, nagpasalamat siya. Tapos bandang huli, salamat sa Diyos. Pagkatapos ng binawi yung binigay sa kanya. Ganon ang Amerika ngayon, napaka-demonic niya. Ini-exercise niya ang ginagawa ng unang hayop. Kaya kapag kanyang sinabi, worship me, I am God. Kung ngayon pa lang mga kapatid, ang tindi namang usig nila. Diba? Mas lalo na sa araw na yan. Amen? Lalo na sa araw na yan. At maraming tao ang matatrap. Alam niyo ba, maraming mga Kristiyano na mabubuting Kristiyano sa mga denominasyon, maraming mabubuting tao dyan. Pero sunod-sunuran sila sa simbahan kasi nila. At wala silang kamalay-malay, yung mga mataas na leader nila, sila pala ay ibinenta na. At wala silang kamalay-malay na yung Antikristo ay ito na pala yung Papa na kanilang pinagkakatiwalaan. Kasi ang mga denominasyon ngayon mga kapatid, no, marami na akong narinig, no, na sabi nila, ang Antikristo raw, hindi yung Papa. Pero ako nakausap mismo, binata, mga kapatid siya. Binata siya. Nakausap ko, pinakain ko pa nga sa bahay. Habang kumakain kami sa bahay, sabi niya, sa ngayon, nire-research namin kung sino ang Antikristo eh. Hindi sila naniniwala na ang Papa ang Antikristo. Sabi niya, baka daw mga parting serya doon nilitaw ang Antikristo. Mga part ng serya ang Antikristo raw nilitaw. At marami mga simbahan ngayon na hindi naniniwala na ang Papa ang siyang Antikristo sa huling araw. Sabi nila, malalaman din natin yan pag dumating na ang tamang araw. Pag nagpakilala na siya. Paano yan? Pagkapakilala na siya dito. Tapos na ang rapture. Nakuha niyo ba? Pag siya nagpakilala na ng Antikristo siya, nasabi niya, worship me, I am God. Wala ka na magawa kundi tanggapin or else papakayin ka niya. At sa loob ng 3.5 years, sabi ng Matthew mga kapatid, ang Great Tribulation ay hindi pa nangyayari at hindi na muli pang mangyayari. Isipin niyo mga kapatid, ang klase ng patayan doon. Ang klase ng patayan sa Great Tribulation. Matthew chapter 24-21. Sapagkat kung ang magkagayoy, magkakaroon ng malaking kapighatian na ang gayoy di pa nangyayari buhat sa pasimula ng sanglibutan hanggang ngayon at hindi na mangyayari kailanman. Ang ibig ko sabihin mga kapatid, kung sa Dark Ages, grabe ang mga Kristiyanong pinatay at ang Great Tribulation, hindi pa ito nangyayari at hindi na ito muli mangyayari. Ibig sabihin, walang kapantay ang hirap na dadanasin ng mga tao sa Great Tribulation sa kamay ng Antikristo. Alam niyo ba sa Dark Ages? Ang mga Kristiyano doon, meron akong libro nakita mga kapatid, binibitin sila ng ganyan. Nakabitin sa taas. Para lang sumuko ka sa pananampalataya mo. Habang ang asawa mo naman, lulugdog doon sa balon. O di kaya, tatanggalan ka ng sapatos, tatanggalan ka ng balat sa paa, palakarin ka sa asin. Yun ang ginawa sa Dark Ages. Ang iba naman, yung tao, dalawang kabayo, na magkabilang direksyon, tinatali ang isang paa sa kabilang kabayo, ang isang kabayo tinatali sa kabilang paa niya, patatakbuhin na magkakiwalay. Hati yung katawan ng tao. Ang iba naman pinapakain sa mga leon.
iba naman binibitin sa mga puno, tapos sisiban ang puno. Ang mga babae, tinatanggalan ng mga dibdib, tatanggalan ng mga kuko. Yun yung klase ng pahirap na dinanas ng mga unang Kristiyano, mga kapatid. Pero ang darating na Great Tribulation ay walang kapantay na hirap. Walang kapantay na hirap, mga kapatid. Sapagkat ang sabi ng Biblia, hindi pa ito nangyayari at hindi na ito muli pang mangyayari. Sa panahon ng Dark Ages, more than 1,000 years, ang napatay nila ay 66 million. Sa haba ng taon yun, 1,000 years, mahigit. Pero dito mga kapatid, sa loob ng 3.5 years, higit pa sa 66 million ang papatayin nila. Kung ikukumpara sa ikli ng panahon, gaano katindi ang patayan araw-araw. Gaano katindi ang patayan araw-araw. I could imagine very satanic na ang mga tao sa lupa. At wala kang magagawa sa araw na yun. Bakit? Meron ka ng microchips. Amen? Ma-identify kung sino ang mga hindi sumusuporta sa kanya, encode ka lang sa computer, malaman na kung saan ka nandoon. You can run but you cannot hide. Nakuha niyo ba mga kapatid? Pwede kang tumakbo pero hindi ka pwedeng makatago. At yan ang dahilan kung bakit ini-impose ang marka na yan, mga kapatid. Ang microchips na yan. Yan ay preparasyon sa balang araw na darating. Ngayon, national ID, then international ID. Alam nyo, kahapon si Roque, pero sa sinamahan, hindi naman niya talaga sa mag-networking. Pinagbigyan niya lang, pero hindi naman kaya kami mag-in. Tapos doon, pagkata sa paliwanag, maya-maya i-introduce doon yung national ID. At saka yung international ID. Isinama na ngayon sa networking. Nakuha, di ba mga kapatid? Pag sumali ka doon sa kanila, i-issuehan ka na ng national ID. At itong national ID ay international ID na rin. Kasi ang tao kasi ayaw pumayag, di ba, ng national ID. Marami nagreklamo. So, ito ay palihim na lang. At wala tayong kamalay-malay, akala natin, wala pa tayong national ID. Ay pray, katabi mo, meron na. Ikaw meron na rin, di ba? Para bang mga chismosa, atin-atin na ito. 10 chismosa, atin-atin lang ito. Akala ng isa, ako lang may alam ng lihim. Sabi ng isa, ako may alam ng lihim. Kasi akala niya siya lang, ay pray, 10 yun. Puro sila may mga alam. At ito ang taktika sa ating panahon, mga kapatid. Ang akala natin ang national ID ay hindi na ini-implement, pero may paraan pa na silang ibang ginawa. Lihim na paraan. Wala kang kamalay-malay. Kala ba ang national ID ay hindi tinuloy? Pre-tinuloy. Kasi from national ID, patungo sa international, from international, patungo sa microchips. Diba? Yung introduction ng mga ATM, dyan yung nagsimula. Nung magkaroon ng ATM, ang ganda. Doon ka na sa ATM sumasahod. Pagkatapos ng ATM, pwede ka na magbayad sa grocery. Lalo ako natuwa noon. 1993. Sabi ko, okay itong ATM ko. Pwede na pala mag-withdraw. Masubukan niya. Uy, totoo ka. Tuwan-tuwa ako noon. Ganun ang tao, tuwan-tuwa. Tapos, i-introduce. Pwede na raw sa Meralco. Pwede na raw sa PLDT. Lalong natuwa ang marami. Conditioning of mind. Kinukondition nila ang kaisipan ng tao. At wala silang kamalay-malay, sasabihin nila, gawin natin national ID. Kasi pag nag-apply ka, dami mong pinipirmahan, ito, i-scan lang yung ID mo, andoon na, apply ka na kaagad. Di ba sa pag-apply mga kabataan, ang dami mong pinipirmahan? Sa national ID, wala na yan. Yung ID mo na lang, i-scan na lang yan, andoon na lahat ng record mo, background mo, pati pera mo sa bangko,